players. So, base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So, natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan at wala po tayong, sa ngayon, wala po tayong nakikitang foul play sa aksidente na ito. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw pong pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Nakipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa pamilya ni Horacio Acho Castillo ang pinaniniwalaang nasawi dahil sa hazing rights ng Aegis Juris Fraternity na nakabase sa University of Santo Tomas. Sa pagpupulong, personal na inatasan ni Pangulong Duterte ang Manila Police Director sa pamamagitan ng tawag sa telepono na pangunahan ng investigasyon. Ang National Bureau of Investigation naman ang bahala sa validation. He assured us that justice will be served and it will be solely the Manila Police District who will handle the investigation under the office of General Jigs Coronel and with the supervision of General Bato de la Rosa. Bakit po MPDs? They're more credible in my perspective, in my opinion. And they were the ones who helped us. Tiniyak naman ni Pangulong Duterte sa pamilya Castillo na walang mangyayaring whitewash at makakamit ang hustisya sa pagkasawi ni Acho. He promised naman sa amin na tutulungan niya kami and to bring justice and yung police, they will look to it talaga, mabantayan talaga nila yung kaso. So yung lahat ng suspects na may have been involved in the commission of murder, their names are already posted hopefully by this time in all ports of entry and exit dito sa Philippines. Ibig sabihin yung mga may flights directly na hindi na dumadaan ng Manila. Kontento naman ang pamilya Castillo sa resulta ng pakikipag-usap nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Wala ng pamilya ng hazing victim na si Atio Castillo ang pagpapadisbar sa ilang abogadong miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Sinubukan daw kasi ng mga ito na pagtakpan ang nangyaring krimen. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Sa CCTV footage na ito na ipresenta kahapon sa Senado, makikita ang sunod-sunod na pagdating ng mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity sa Novotel Cubao noong gabi na September 17. Nagkita sila para pag-usapan kung paano ida-damage control ang pagkamatay ng freshman law student na si Horacio Atio Castillo sa welcoming rights ng fraternity noong araw ding yun. Base ito sa pag-uusap nila sa kanilang chat group na inilabas sa Senado kahapon at kumakalat ngayon sa social media. Dito mababasa pa ang pagtatanong ng ilan sa kanila sa lagay ni Atio matapos dalhin sa ospital. Pinagtalunan pa ng grupo kung saan magmi-meeting para tulungan ang kabrad na si John Paul Solano o Popoy na nagdala kay Atio sa ospital. Ang isa sa kanila minungkahi pa na itakas na lang si Solano. May nag-warning din na may nakakita sa pagbuhat sa tila katawan na nakabalot ng kumot palabas ng frat library. Sa isa pang usapan, nabanggit din ang pagpapayo ng isang Kong Edwin Uy sa grupo na bumuo na isang crisis committee para makapag-ugnayan sa pamilya ni Atio. Kinumpirma sa pagdinig kahapon na ito si dating Isabela Congressman Edwin Uy na law partner din ni UST Dean Nilo Divina. Habang ilang miyembro, ikinabahala na ang paulit-ulit na pagte-text at pagtawag ng mga magulang ni Atio sa kanyang cellphone. Dapat na rin daw sabihin sa mga magulang ni Atio ang nangyari bago pa makakuha ng search warrant sa Frat Live kung saan naganap ang hazing. Nagtanong din na isang miyembro kung nalinis na ang Frat Live. Binanggit din ang paghingi ng guidance ng mga miyembro sa kanilang mga elders at posibleng pag-areglo sa mga magulang. Total naman daw, makakalimutan din ito.
Ilang sandali pa, ibinalita ng isa sa mga miyembro na nakita na ng mga magulang ang katawan ni Atyo. September 18 na magsimulang magtalo-talo ang ilang miyembro ng Aegis Juris dahil sa umano'y pangiiwan sa ere ng iba nilang kabrad. Ang ilan kasi sa mga nasa chat group nag-alisan na kasabay ng pagputok ng issue sa media. Pinuna rin ang tila pananahimik ng frat president na si Arvin Balag. Sa takbo ng usapan ng mga abogadong miyembro para sa ina ni Atyo, hindi maikakailang sinubukan nilang i-cover up o pagtakpan ang krimen. Pag-uusapan raw ng kanilang kampo ang pagpapadisbar sa mga abogadong miyembro ng fraternity na nagtangkang pagtakpan ang krimen. Kahit na sino na lawyer will tell you na mali ang ginagawa ng mga abogado to. They're like teaching the younger ones na who are just studying law, who are still in school, kung paano magtago ng krimen. Tama ba yon? A Manila court hands a guilty verdict to 10 fraternity members accused in the 2017 hazing death of University of Santo Tomas law student Horacio Castillo III. But the Castillo family believes several of the university's officials should also be held responsible for his death. Adrian Ayalin reports. Justice but not quite. This is how the Castillo family accepted the guilty verdict handed down by a Manila court against 10 members of Aegis Juris Fraternity for the death of neophyte Atyo Castillo 7 years ago. Castillo died on September 17, 2017 after undergoing initiation rites at the fraternity's library. The Manila Regional Trial Court Branch 11 found all the accused, including frat leader Arvin Balag, guilty of violating the anti-hazing law of 1995. The frat men were sentenced to suffer reclusion perpetua and were ordered to pay more than 600,000 pesos as damages to the heirs of Atyo. In the decision of acting presiding judge Shirley Magsipok Pagalilawan, the testimony of Aegis Juris member turned state witness Mark Ventura against his frat brothers was given weight. The court said not only was there prima facie evidence, there were also categorical statements made by Ventura, who was a participant during the hazing rites. The Castillo family thanked government and private lawyers and all those who supported them in their legal battle. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. Sir, pwede pong makapag-interview po? Baka may statement lang po yung mga family. After the promulgation, families of the accused cried in a corner and refused to give out statements to the media. While finally attaining a guilty verdict, the Castillo family said they want more from UST officials, particularly from its Faculty of Civil Law. That I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. The Civil Law Department, the Dean himself, failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST.